bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 4. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mahalagang lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Pagkatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mahalagang lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Nailalahad ang bahaging ginagampanan ng mga lugar at pangyayari sa paghubog ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Nakapagtatala ng mga mahalagang impormasyon ukol sa mga lugar, pangyayari at iba pa na may ginampanang bahagi sa paghubog ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Nakagagawa ng isang likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa mahalagang lugar at pangyayari mula sa kinabibilangang komunidad. Para sa ating balik-aral, tukuyin kung saan larangan kilala ang mga nasa larawan. Si Efren Bata Reyes ay kilala ba sa pamamahala, sa sining, o sa pampalakasan? Tama! Si Efren Bata Reyes ay kilala sa larangan ng pampalakasan. Sa ang larangan naman kilala si dating Pangulong Doria Macapagal Arroyo. Ito ba ay sa pamamahala, pampalakasan, o kalusugan? Tama! Siya ay kilala sa kanyang pamamahala. Sa ang larangan naman kilala si Vicente Manansala. Ito ba ay sa pampalakasan, sining, o edukasyon? Tama! Si Vicente Manansala ay kilala sa larangan ng sining. Magaling mga bata! Ngayon naman ay tingnan ninyo ang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Saan ninyo ito makikita? Tama! Ito ay isang simbahan. At ito ay makasaysayang lugar sa Angeles City, Pampanga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng makasaysayang lugar? Ang makasaysayang lugar ay isang lugar na may mahalagang papel sa kasaysayan ng isang bayan. Ang pangyayari sa kasaysayan naman ay tungkol sa mahalagang pangyayaring nakakaapekto sa kasalukuyang komunidad. Ang mga salitang nalaman ay magagamit natin upang mas madaling maunawaan ang aralin natin ngayon na mahalagang lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayang kinabibilangang komunidad. Narito ang mga ilan sa mga kabilang sa mahalagang lugar at pangyayari sa ating komunidad. Una ay ang simbahan ng Baler. Ang simbahan ng Baler ay nasa Aurora. Noong 1898, nagtago sa loob ng simbahan ang mga sundalong Kastila sa loob ng 337 na araw. Akala nila hindi pa tapos ang digmaan. Noong 1899, sila ay sumuko. Pinuri sila ng mga Pilipino sa kanilang tapang. Ngayon, ang simbahan ay alaala ng kasaysayan ng Pilipinas. Sunod naman ay ang Bataan Death March. Noong 1942, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming Pilipinong sundalo at Amerikano ang sumuko sa mga Hapon sa Bataan. Pinilit silang maglakad ng mahigit 100 kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac. Marami ang nagutom, nauhaw at napagod sa lakad. Marami rin ang namatay sa daan. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Bataan Death March. Isa ito sa pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, inaalala ito bilang simbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga bayaning sundalo. Ito naman ang dambana ng Kagitingan.
Ang dambana ng Kagitingan ay isang malaking monumento sa tuktok ng bundok Samat sa Pilar, Bataan. Ito ay itinayo bilang alaala sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na sa Bataan Death March. Ang dambana ay simbolo ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Taon-taon, ginugunita dito ang Araw ng Kagitingan tuwing ika-9 ng Abril. Sunod naman ay ang Simbahan ng Baraswain. Ang Simbahan ng Baraswain ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Isa ito sa pinakamahalagang simbahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito ginanap ang unang Kongreso ng Pilipinas noong 1898 at dito rin ginawa ang Saligang Batas ng Malolos, ang unang batas ng ating bansa. Sa simbahang ding ito nanumpa si Pangulong Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Pilipinas. Ang simbahan ng Baraswain ay simbolo ng kalayaan at pamahalaang Pilipino. Isa rin sa makasaysayang pangyayari sa ating rehiyon ay ang unang sigaw ng Nueva Ecija. Ito ay nangyari noong September 2, 1896 sa bayan ng Cabiao at San Isidro, Nueva Ecija. Pinangunahan nito ni General Mariano Llanera at General Manuel Tino kasama ang mga katipunero. Ang kanilang laban ay bahagi ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Sa labang ito, ginamit nila ang bandilang may itim na mata at tinugtog ang mga tambol at kawayan para takutin ang kalaban. Ang unang sigaw ng Nueva Ecija ay simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan ng mga Novo Ecijano. Isa rin ang Clark Air Base sa mga makasaysayang lugar dito sa ating rehiyon. Ang Clark Air Base ay matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Dati itong base militar ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng digmaan, lalo na sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit ito bilang paliparan, kampo at lugar ng mga eroplanong pandigma. Dito rin nanirahan ang maraming sundalo at kanilang pamilya. Noong 1991, iniwan ito ng mga Amerikano matapos ang pagsabog ng bulkang Pinatubo. Ngayon, ang Clark ay isa ng paliparan o tinatawag nating Clark International Airport at lugar ng mga negosyo, paaralan at turista. Isa rin itong alaala ng kasaysayan sa panahon ng digmaan. Sunod naman ay ang Holy Rosary Parish Church. Ang Holy Rosary Church ay matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Tinatawag din ito ng mga taga rito bilang Isambang Maragul na ang ibig sabihin ay malaking simbahan. Itinayo ito noong 1800s sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga tao sa bayan. Ang mga manggagawa ay tumulong araw-araw upang maitayo ang simbahan. Noong panahon ng mga Amerikano at Hapon, naging bahagi ito ng kasaysayan dahil ginamit din ito bilang kampo at ospital. Ngayon, ang Holy Rosary Church ay isang mahalagang simbahan para sa pananampalataya at kasaysayan ng mga Kapampangan. Ito naman ang pambansang dambana ng Kapas. Ito ay matatagpuan sa Kapas, Tarlac. Ito ay itinayo bilang alaala sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nagdusa at namatay sa Bataan Death March noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa dambanang ito, makikita ang napakataas na obelisk o parang tore, mga pangalan ng sundalong nasawi at maliliit na kagubatan bilang simbolo ng kapayapaan. Ang lugar na ito ay paalala ng sakripisyo, tapang at pagmamahal sa bayan ng mga bayani ng digmaan. Sunod naman ay ang Capones Island Lighthouse. Ang Capones Island Lighthouse ay matatagpuan sa Capones Island malapit sa bayan ng San Antonio, Zambales. Itinayo ito noong 1890 ng mga Kastila upang gabayan ang mga barko sa dagat lalo na sa gabi o masamang panahon. Ang parola o lighthouse ay tumutulong upang maiwasan ang banggaan sa mga bato at pangpang. Isa ito sa pinakamatandang parola sa Pilipinas
at bahagi ng kasaysayang pandagat ng bansa. Ngayon, ang parola ay dinarayo ng mga turista at alaala ng matandang panahon ng paglalayag sa ating bansa. Ang mga makasaysayang lugar sa gitnang Luzon ay mahalaga dahil nagsasabi ito ng mga tunay na pangyayari sa ating nakaraan. Dito natin makikita ang tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Dapat nating itong pahalagahan at alalahanin bilang bahagi ng ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Para sa ating pagsasanay, basahin ang tanong at piliin ang tamang sagot. Ito ay nangyari noong September 2, 1896 sa bayan ng Cabiao at San Isidro, Nueva Ecija. Ito ba ay ang A. Bataan Death March, B. Unang sigaw sa Nueva Ecija, C. Lighthouse ng Zambales? Tama! Ang tamang sagot ay letrang B. Unang sigaw sa Nueva Ecija. Anong mahalagang pangyayari ang inaalala sa dambana ng Kagitingan? A. Panunumpa ng unang Pangulo, B. Bataan Death March, C. Pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Bataan Death March. Saan makikita ang Capones Island Lighthouse? A. Bataan, B. Pampanga, C. Zambales. Tama! Ito ay matatagpuan sa Zambales. Anong lugar sa Tarlac ang alaala ng mga sundalong namatay sa Death March? A. Pambansang Dambana ng Capas, B. Holy Rosary Parish Church, o C. Clark Air Base. Magaling! Ito ay ang Pambansang Dambana ng Capas. Ano ang tawag sa malaking simbahan sa Angeles City? A. Barasoain Church, B. Holy Rosary Parish Church, o C. San Guillermo Church. Magaling! Ito ay ang Holy Rosary Parish Church. Para naman sa karagdagang gawain, ito ay pinangmagatang pagbabahagi ng damdamin gamit ang pagguhit. Gumuhit ng isang makasaysayang lugar batay sa napag-aralan at isulat sa ibaba kung paano mo maipapakita ang pagpapahalaga dito. Maaari itong gawing basehan sa paggawa ng gawain. Ngayon ay natutunan natin ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar sa ating komunidad. Ang mga ito ay hindi lang basta mga gusali o tanawin. Sila ay buhay na alaala ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Tayo bilang mga batang Pilipino ay may tungkulin na igalang, alagaan at pahalagahan ang ating kasaysayan. Dahil dito natin mas makikilala ang ating sarili bilang isang lahi. Dapat nating tandaan, ingatan, igalang at mahalin natin ang ating lugar. Dahil dito, nagsimula ang ating kwento. Maraming salamat mga bata. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!